So magandang tanghali sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, alam mo ba na mayroong higit na 170 na wikang distinto sinasalita sa mga wika sa Pilipinas? Ang terminong dialekto ay tumutukoy sa mga geographical na pagkakaiba sa pagitan ng mga wikang ito, tulad ng Tagalog Bulacan, Tagalog Batangas, Cebuano Davao, at marami-rami pa. Gayunpaman, paano nga ba nagbago ang wika na sinasalita natin ngayon sa wika natin noon? Unang-una sa lahat, pag-usapan natin ang panahon ng mga ninuno. Sa madaling salita, pinapakita nito ang kasaysayan at kultura ng dating panahon o nakaraang henerasyon. Ito ay pinapahalagahan para sa pagpapalakas ng ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang isang kultura at sa mga pinagmulan ng mga tradisyon natin ngayon. Pangalawa naman ay ang panahon ng Kastila. Dito naman ay kung saan nahaluan na ng wikang Espanyol ang wikang Filipino. Ang mga salitang kalye at kutsilyo ay ang mga halimbawa ng wikang Espanyol na ginagamit natin hanggang ngayon. Pangatlo naman ay ang panahon ng Revolusyon. Ito ay ang nagbigay daan sa mga ideya ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Ang wikang Filipino ang naging pangunahing medium ng komunikasyon at pagpapahayag ng mga adhikain ng mga lider at mandirigma sa panahong ito. Karagdagan pa rito ay naging simbolo ng pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mga Pilipino sa kanilang laban para sa kalayaan at pagsasasarili. Pang-apat naman ay ang panahon ng Amerikano. Ito naman ay kung saan naibahagi na ang wikang Ingles sa edukasyon at sa iba pang aspekto ng lipunan. Ngunit, ang pangunahing medium pa rin ang ginagamit ay ang wikang Filipino. Ang wikang Ingles din ay ang nagdulot sa pagkakawatak-watak ng identidad ng bansa sa pamamagitan ng pagpapanganib sa tradisyonal na mga wika at kultura ng mga Pilipino. At ang panghuli naman ay ang panahon ng Hapones. Ito ay kung saan ginamit ang wikang Hapon sa edukasyon at iba pang aspekto ng pang-araw-araw. Itong panahon na ito ay nagdulot ng pagbabago sa lipunan natin at sa kultura ng Pilipinas. Ayun lang naman po, salamat sa panonood.